You should have a room. Makahilak ng tao. Anong ginagawa niyo dito? Kunin niyo yung VIP room. Have the presidential suite. Said wala kami kabayan. Utang ina, ako ang magbabayad. Pulis ko ang pinantay. Ako lang bahala sa inyo from now on. I'm talking to you right now with regret. Ba't pa namin pinahirap? Ganun din lang naman ang gagawin nyo. Wala na kami ng tatay, nawalan pa kami ng presidente ngayon. Gusto ko lang sabihin sa inyo lahat, ganon magmahal yung matandang yan sa mga pulis. Ganon magmahal yung matandang yan sa pamilya ng mga pulis. Kung inuli siya ng mga pulis, Yeah, grabe doon. Bastos. Hello guys, good morning, welcome back to my channel. So ayun na nga guys, na-busy tayo nito mga 3 araw guys, wala tayong bagong upload. So ngayon nagbabalik po tayo, My Simple Journey TV. So ayun na nga guys, nakita nyo yung ating highlights na isang kababayan natin na nagsalita patungkol kay Tatay Digong, kung ano ba talaga ang tunay na ugali ni Tatay Digong. So ayun na nga guys, sa mga hindi nakakakilala guys, panoorin nyo to guys. And bago tayo magsimula, sa mga hindi po nakasubscribe dyan, pasubscribe naman po. Paki-comment, like, and share. At pakipindot na rin po sa ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos. So, let's do this. Share lang ako ng personal experience ng pamilya namin with Tatay Digong. But before that, I would like to ask permission from my mom and my sister because the story I will be telling is very sensitive. Lalo na sa family namin because it involves the death of my dad. Kung sa Facebook, ngayon, malabas yung mga pamilya ng mga EJK nila with their pictures. At sabi pa ni Attorney Leila de Lima that if she will win, she will be filing funds, allowance para sa mga pamilya na yon. I have with me the photo of my dad. Kung sila, hawak-hawak nila yung mga namatay nilang adik na pamilya. Itong hawak ko ngayon, isang mabuting pulis. If I'll be telling his story, our story, it should be today. Because today is his 72nd birthday. Kung hindi siya napatay ng mga kriminal, may tatay pa sana kami ngayon. 72 years old. I have my mom with me there and my sister. So ayun na nga guys, no, may tanong lang ako. Ano nga ba ang purpose, bakit ginawa yung human rights na ang pinoprotektahan lamang ay yung mga criminals at mga addicts. Ginawa ba talaga yan para protektahan ng mga criminals at mga addicts? Nagtatanong lang po. Kasi katulad nitong isang pulis na napatay ng mga criminals, yung mga nabiktima, yung mga bata, 2 taon or months old pa lang, or mga lula na ginahasa, pinatay, nasaan ang human rights dun? Bakit ganun ang nangyayari sa atin? Yung mga criminals at mga addicts, yun patuloy ang ating pinoprotektahan. Ano bang nangyayari sa bayan natin? So ayun, nagtatanong lang naman guys, para saan nga ba talaga yung human rights na yan? Kung para sa mga criminals, mga addicts, or para sa mga nabiktima? Walang national na mga government na tumulong sa amin.
My mom, she was a housewife. My sister and I were still in high school. Walang-wala kami. It's just my dad, our breadwinner, na pinatay nila in a legitimate police operation. Madaling araw, pinawagan kami. My mom, nagising kami. My mom was crying. Sinundo ng police mobile, dinala sa hospital. March 1. I'm not sure with the date yet, but March 1, dinala siya sa hospital ng Davao sa ICU. Tapos pinasunod kami. We don't have a room there. Nasa ali lang kami, umiiyak. Nakaupo doon. Walang pumapansin sa amin. But at the end of that alley, may taong pumasok. Yung si Mayor Tigong. Sabi niya, Putragis, ba't kayo nandyan? You should have a room. Makahilak ng taali. Ano ginagawa niyo dito? Kunin niyo yung VIP room. Have the presidential suite. Seven said, wala kami babayan. Putang ina, ako ang magbabayad. Pulis ko ang pinatay. Ako lang bahala sa inyo from now on. Takot na takot yung mama ko. Maliit pa kami ni ate. Kasi yung ibang pamilya ng mga gang members na yun, nakalaya pa. Takot si mama, baka balikan kami. Sabi ni Tigong, utang ina, ayaw kahadlok. Tukad karon ako magbantay sa inyo. Tanan, March 1, about 2 days, wala dyan na kaya. Hindi kinaya ng dad ko. Namatay siya. Sabi ni Tigong, ibigay pinakamagandang kabaong. Ibigay pinakamagandang memorial na lote dyan. But my mom said, di yun kailangan namin, Mayor. Kailangan namin na mabantayan niyo kami, yung mga anak ko. Sabi ni Mayor, ako bahala sa inyo. Tinawagan yung mga pulis, bantayan niyo yan sila. Ayun. Lumaki kami. Yun yung pinangahawakan namin na secured kami. Sumakay kami ng tricycle, jeep. Yun lang lagi pinapangahawakan namin. Wala na kaming tatay doon na nagproprotekta sa amin. Pero nang sabi ni Digong, akong bahala sa inyo, walang mangyayari sa inyo. Tapos kami mag-aral. Nurse na kami. Mahirap pumasok ang nursing. Punta kami kay Digong. Pakilala kami. Ngayon, kuko yung anak ng pulis na pinatay. Tawagan niya si Bunggo. Tulungan tong batang to. Hanapan ng trabaho. Inasal yung ate ko. Kasi idol namin talaga si Mayor. Siya yung naging tatay din namin. Sabi niya ate, gusto niya maging ninong. Pumunta kami doon sa kanya. Sabi niya, i-block yung schedule ko. Kawawa tong batang to. Wala yung tatay. Pupunta ako. Yun sabi niya. Hindi kami iniwan. Tawag niya sa mama ko. Byuda. Bonggo kasi mananing byuda diri. I have my poster there. That was 2016. Nagkampanya kami kay Digong. Pero alam namin, he will be international. Mawawalan kami ng contact sa kanya. Hindi na kami mapapansin. But we don't want to be that selfish. Kasi protektado kami sa Davao. We don't need to ipagsabi sa mga kasama namin sa Davao because we have O diba guys? Narinig nyo yung kwento ng isang kababayan natin guys.
patungkol dun sa nangyari sa papa niya. Grabe guys, ngayon nyo sasabihin kung ano ang ugali ni Tatay Digong. Wala ba siyang puso tulad ng mga sinasabi nyo? Alam natin lahat, nakikita natin sa mga videos niya noon kung gaano niya kamahal ang mga sundalo, ang mga pulis, at lahat tayong mga Pilipino.